Nagbabalik ang PTV Sports ngayong araw. Makasama natin live via Zoom si Neberlito Tutoy Perez, co-founder and executive director ng Cavite Ballers League, Cavite Intertown Basketball. Magandang umaga, Coach Tutoy, and how are you this morning? Good morning, Coach. Hi, good morning, Miss Meg. Very good naman po. Magandang araw. Coach Tutoy, I believe na ongoing yung event ninyo. Pero paano ba nagsimula yung pagbabalik ng Intertown after more than a decade na nawala ito? Actually, ang Cavite Intertown po yung sanction ng provincial government lasted year 2009. So as a player din sa amin sa Cavite, frustrated player na actually, we wanted na sana maibalik yung competitive basketball within our province kasi we believe na nasa Cavite din yung ilan sa mga pinakamagagaling din na basketball player. And as of now, napapatunayan namin to na as early as this year po, marami pong mga players po talaga nagiging na-scout coming from ranks and even the professional leagues. Marami na pong nakukuhang players coming from Cavite. Coach Tutoy, ilan pong teams yung sumali dito sa Intertown competition? Right now po, ang Cavite Intertown po, we have 12 cities and municipalities po na nagko-compete for this season 4 ng Cavite Intertown. Most of the prime cities kasali po dito sa aming liga. Coach, knowing na after 11 years po nang bumalik po ulit itong liga na to, ano po ba yung biggest challenge na encounter natin habang ino-organize po ulit itong nasabing liga? Siguro yung pagiging competitive ng mga Caviteño dito sa amin. Isa yun sa mga challenges. Siguro mas inuna namin yung pagkakaibigan dun sa mga leaders, sa mga sport coordinator ng bawat bayan. Kasi we make sure na dapat yung liga na bubuuin ulit namin or yung ibabalik namin, makukuha namin yung respect ng bawat LGU and even the provincial government. Mahalaga kasi na pagkatiwalaan kami, despite na kami ay non-government organization or sports group lamang, nagawa namin na makuha yung respeto ng bawat mga mayors, mga congressman, and even our provincial governor para mapatakbo or magawa ito ng natatapos at hindi nagkakaroon ng mga untoward incidents. And we are proud na dun sa aming 4th season, wala kami nagiging problema, masaya lahat ng sumasali sa aming liga, and accomplish kami, nakagawa kami ng mga nakakapag-discover kami ng mga bagong players. Despite na ito ay isang open league, nilimit namin yung age sa 25 under, pero as early as 16 years old, may mga players kami naglalaro dito. And this is their platforms para ma-scout sila sa mga schools na magbibigay ng opportunity sa kanila para makapag-aral ng libre. And magamit din yung basketball para makatulong sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Coach, in line with that, napakalaking proyekto itong ginawa ninyo. Pero paano nyo na-engage yung iba't ibang bayan at private groups para sumali at magpatakbo nga ng teams? Actually, Miss Meg, to be honest, talaga nagsimula lang siya sa camaraderie or pagkakaibigan muna. Swerte kami dahil most of the towns, cities dito sa amin sa Cavite, meron kami mga kaibigan talaga ng mga sports enthusiasts din and naglalaro din ng basketball and even volleyball. Kaya naging matagumpay yung unang 4 na taon namin dito sa pagpapatakbo po ng Cavite Intertown. And syempre, doon sa tiwala na binigay sa amin ng aming mga LGU dito, despite nga kami po ay isang sports group lamang, sobrang thankful po kami talaga na kahit paano po ay nakakapagbigay po kami ng tulong sa pamamagitan po ng sports dito po sa aming lalawigan. Coach, I heard si Ray Remogat is a product of Cavite Ballers League, right? Coach. Yes, opo. Bago po siya maging sikat po na player ngayon dito sa University of the Philippines na siyempre pinamanage po ng aming then governor, ang aming pinakamamahal na Secretary DILG John Bigrimulya.
naglaro muna siya sa Noveleta wherein siya talaga yung pinaka-formidable player, siya talaga yung pinapanood dito, and kahit saan siya maglaro talagang laging puno yung gymnasium namin dito sa Cavite. Ayan na nga, Coach, no? Meron tayong Ray Remugat na na-discover dito. Pero sa tingin nyo, gaano ka-importante yung role ng liga na ito sa pagdidiscover nga ng mga bagong talento sa larangan ng basketball? Miss Peg, siguro ang lagi naming sinasabi sa kanila na itong platform na ito ay mag-opportunity sa kanila nga para makapag-aral or magamit ito pang kabuhayan. And ang kinagandahan kasi ngayon dito sa Liga ng Cavite Intertown, like before, talagang pupunta ka lang sa court, maglalaro lang kayo. Ngayon, marami na siyang opportunity dahil isa na siyang platform, napapanood din siya sa social media. Invest mga players dito na nagsisimula pa lamang na mag-basketball. Pag gusto nilang ma-discover or mag-try out, pupunta pa sila sa Manila or saan man lugar. Unlike talagang dahil itong Cavite Intertown is broadcast siya, napapanood sa social media, yung mga scout talagang pinanonood na lang yung mga players na pwede nilang ma-scout dito sa amin. Siguro yun yung isang mas magandang advantage na itong liga namin na maglalaro sila, may pag-asa silang makapunta doon sa mas malalaking liga gamit lang din yung talento na natutunan nila dito sa amin sa lalawigan ng Cavite. Aside from basketball, Coach, no, meron din tayong volleyball and product din, galing din pala dito si Sam Cantada ng NU. Yes, opo, we are proud to say that, and we are very proud talaga kay Sam, lalo ngayon sa mga natatamo po niya ngayon sa UAAP. Si Sam is our youngest player din nung sumali siya sa Cavite Intertown Volleyball dito sa amin sa Cavite, and siya rin po ang pinakabatang nanalo rin po siguro ng finals MVP po dito. Bata pa lang po yan talaga, nakikitaan na po siya talaga ng talento dito. Iba po talaga yung build niya eh. Nakikipagsabayan siya. Dito sa amin kasi po sa Cavite Intertown Volleyball, wala po kaming limit. Open po ito. Kahit po naglaro na ng professional, UAAP, NCAA, and other collegiate ranks, nakakasabay po siya. As early as parang mga 16 or 17 years old pa lang, or 15 si Sam. I don't remember, pero basta sobrang bata pa siya noon, pero grabe yung galing, yung tikas, tsaka yung talent niya. Parang it runs with in her blood kasi, yung mga parents din niya kasi medyo supportive din dito sa amin sa Cavite. Namana niya talaga yon, and we are very proud talaga kay Sam doon sa mga natatamo niya, and hopefully magtuloy-tuloy po ito. Coach, curious lang po ako, ano yung naging reception or feedback ng mga players and yung mga communities niyo po dito sa expansion na ginawa ninyo for this edition? Kami naman, as much as possible, every year meron kaming innovation. We can say na isa sa mga naging reaction this year dito sa inopen namin 4th season, we make sure na nagiging sustainable din yung liga, na despite maraming crisis dito sa bansa natin, we make sure na meron pa rin tayong platform na pwedeng mabisi yung mga youth para dito sa sports. And yung amin pong app na ginawa din dito, wala na, ang liga po namin dito sa Cavite is paperless. Ini-input na lang ng mga players, ng mga team management, yung kanilang mga players dito sa amin sa Cavite, kasi gumawa rin kami ng sarili naming app. Gusto namin na ma-innovate din yung liga namin para mas panoorin, masuportahan siya ng mga kababayan namin dito sa Cavite. And ang gusto namin yung mga ordinaryong manlalaro dito sa amin sa lalawigan, habang hinahanda namin sila para doon sa mas malalaking liga. Kami lang siguro yung liga dito sa buong Pilipinas. Aside from liga, meron din kaming media day, may photoshoot din kami ng mga players. Kumbaga kung ano yung na-experience ng mga professional, na-experience na nila agad dito lang sa amin. Meron din kaming commentators, meron din kaming mga sports reporters during games. Kumbaga talagang total professional mode na siya. Hindi man siya perfect, pero at least
kumbaga as a player, yung talent nila meron na sila noon, and hinihanda namin sila into a professional mode na pag nakarating na sila doon sa mas mataas na liga. Nakaka-impress naman, Coach Tutoy. Talaga na mga full force. Oo. Ang ginawa nila talagang as if professional tournament na talaga. Hopefully, makover natin yan, no? Soon, Coach. On that note, maraming Opo, Miss Jamaica, welcome po kayo dito. Opo, sobra. On that note, maraming salamat, Coach Tutoy, at more power sa inyong liga at inyong tournament. Maraming salamat po, Miss Meg, Miss Jamaica. Mabuhay po kayo.